Dismayado ang mga migrant advocates matapos talikuran ng federal government ang pangakong malawakang regularization program para sa mga nawala ng status sa bansa. May paalala naman ang isang immigration consultant sa inaasahang paghihigpit ng Ottawa sa temporary immigration. May report si Paula Saraza. So we are very, very disappointed and think that this is the wrong move. Malaking mga pagbabago ang aasahan sa immigration ng Canada. Ito ayon sa panayam ni IRCC Minister Mark Miller sa Reuters nitong Huwebes. Ginulat din ni Miller ang mga migrant advocates nang sabihing wala ng plano ang gobyerno na magpatupad ng malawakang regularization program para sa mga undocumented o nawalan ng status sa bansa. Pagbawi sa pangakong regularisasyon na binitawan ng Liberals noong 2021. This is an age-old recipe for distraction and for blaming, people who are the most visible, either because of their skin color or because of the language they speak. Matinding pagkadismaya mula sa mga advocates na ilang taon nang ikinakampanya ang status for all para sa mga temporary workers at sa tinatayang 300,000 hanggang 600,000 undocumented immigrants. Anila, maituturing racism ang hakbang na ito ng gobyerno. We have to unite against racism and call on Prime Minister Trudeau and Immigration Minister Miller to ensure a basic floor of rights for everybody, and that's simply by ensuring permanent resident status for all. Sa pahayag ng opisina ni Miller sa Omni News, sinisilip nila ang pagbibigay status sa pili at partikular na mga sektor tulad ng construction at healthcare, mga trabahong kailangan sa bansa batay sa kasalukuyang labor market. Pero wala pa raw pinal na desisyon at patuloy nilang pinag-aaralan ang posible pang opsyon. What message does it send to the person who was cleaning hospitals and medical buildings and businesses during the pandemic who was undocumented to say, oh, well, you weren't actually working in construction or healthcare? I think, and I think many of us believe that, all kinds of essential workers should have access to PR. The people in the care facility delivering medicine, the superintendent who makes sure that the facility is run, the cleaners of the facility, these are all folks who work in healthcare. And so will they all be included? Bukod sa pagbawi sa pangako ng Liberals, nanindigan din ang Ottawa na maglalabas ng karagdagang hakbang para tugunan ng temporary immigration. I feel na yung IRCC is nag-focus kasi sila sa mga short-term goals ng labor market rather than the long-term goals of the labor market. Lagi silang stopgap ang approach nila sa immigration. And so what happened was naging out of control siya. Sa isang Leger poll ng halos 2,000 respondents noong Hulyo, 60% ang nagsabing sobra na ang bilang ng mga pinapasok na immigrant sa bansa, na isa rin sa mga sinisisi sa paglala ng housing at affordability crisis. Paalala naman ng isang immigration consultant, maging alerto sa iba pang mga immigration programs dahil malaki ang posibilidad na magkaroon din ng mga pagbabago at paghihigpit ang gobyerno sa mga ito. I think the best thing to do right now is kung gusto niyong pumunta ng Canada is to do your research talaga para iwas misinformation and also pagalingin pa yung English exam and maybe targeted occupations din ng Canada. Inaasahan ng magiging pangunahing paksa ang issue sa immigration sa darating na federal election sa 2025. Paula Saraza, Omni News, Toronto.